Magandang gabi po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. At muli, salamat po sa Diyos sapagkat nandyan po kayo. Salamat po sa Panginoon sapagkat binigay niyo po siya ng panahon at ng oras muli upang makinig at pag-aral ng kanyang mga salita. Salamat dahil sa kabila ng ating mga kapaguran, sa kabila ng ating mga kabisihan sa paggawa sa mundong to. Salamat dahil hindi po natin nalimutan na paglaanan ng oras at panahon ng Diyos. At sa pagpapatuloy po ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ay nandito na po tayo sa ika-4 na linggo ng pag-aaral ng ating January theme na Rebuilding Lives. At tungkol sa 4 na, kamusta po yung mga previous week na tayo po ay nakikinig at nag-aaral patungkol po din sa ating monthly theme. Yan, kamusta na po? Sa 4 na linggo, may natutunan na po ba tayo? May naisagawa na po ba tayo? May panibagong challenge na po bang ibinigay sa atin ng ating Panginoon? May mga bagay na po ba na binuo muli ang Diyos sa buhay natin? At napakahalaga po nung sa bawat pakikinig po natin is may bago at bago mensahe na natatanim sa ating mga puso, sa ating mga isipan, nang sa gayon magkaroon po ng tinatawag na rebuilding lives, di ba? Napakahalaga po kasi nun dahil hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay manatili dun sa wasak, sa sira na sitwasyon ng ating buhay. At ang gusto niya po is magkaroon tayo ng panibagong buhay na kung saan ito ay buo, ito'y mas matatag, ito'y mas malakas sa piling ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula muli sa panibagong topic is nahayaan ko po mga lahat na sumandaling yumuko para sa isang panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli kami nagpapasalamat o Diyos sa panibagong buhay at lakas na Ikaw ang nagbibigay. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kami malayang nakakapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy na i-bless mo ito, Panginoon, maging ako na magsasalita, Ama. Patuloy na i-bless mo ang aking labi at patuloy, Panginoon, na bawat word na lalabas sa aking bibig, Panginoon, magsilbing pagpapala, magsilbing kalakasan, Panginoon, sa bawat mananampalataya, sa bawat tenga, Panginoon, na makakapakinig at aabutin ng iyong mensaheng ito, Ama. Patuloy na ikaw ang maunat, ang kumilos, magkaroon ng panibagong kalakasan, magkaroon ng panibagong encouragement, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng iyong mga mananampalataya sa gabing ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa tagumpay, sa kalakasan, sa kapahingahan, Panginoon, sa kapayapaan na dala ng iyong mga salita na alam ko ito ay pararanas mo, Panginoon, sa aming lahat, Ama. Kaya, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Amen. At yung topic po na gusto ko i-share sa gabi ito ay a new season. Yan. Nasaan na po ba tayo? Anong season na po ba ng buhay natin? O nasang season na po ba tayo ng buhay natin? Yan. Napakahalaga po nung panibagong panahon po, ng new season na tinatawag sa buhay ng tao. Kahit sa atin, di ba? Kahit sa literal na pamumuhay, sa klima, sa ating klima, sa ating panahon. Di ba? Kapag maulan, ang inaabangan po natin is magkaroon ng init or magkaroon ng yung summer, di ba, na tinatawag. Kasi hindi naman po maganda na buong isang buwan or the whole year, puro ulan lang po yung dumadating sa atin. Po. At hindi naman maganda na buong isang taon, puro init, puro summer yung nararanasan natin, di ba? Hindi naman po yung maganda. Kaya dumarating sa buhay natin na hinahanap natin or nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pabago-bago na season ng buhay, di ba? At sa spiritual na pamumuhay po, ganoon din. Maging sa spiritual, nagkakaroon din po ng iba-ibang season ng buhay natin. May season na tayo ay malungkot,
May season na tayo ay masaya, may season na tayo ay umiiyak, may season na tayo ay, ano pa ba, tayo ay wasak, tayo ay broken. Pero, ang mahalaga po is huwag tayong manatili dun sa mga negatibong season na pinagdaraanan natin sa buhay. Bagkus ang gusto ng Panginoon is buuin muli tayo, i-reveal muli tayo, iahon tayo dun sa mga pangit na sitwasyon na buhay na dumadaan sa atin. At mahalaga din po na sa sarili natin, i-desire din po natin na magkaroon tayo ng eagerness, ng desire na makaalis dun sa sitwasyon, sa mga negatibong sitwasyon na patuloy na gumagapo sa atin, mga sitwasyon na patuloy na nagwawasak doon sa pananampalataya na meron tayo, doon sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga rebuilding lives, ibig sabihin kapag sinabi po kasing rebuilding, ito po ay tumutukoy sa mga bagay na nawala, nasira, nawasak, winasak, inagaw sa'yo, inalis sa'yo ng kaaway, diba? At ang kalooban po ng Panginoon is ibalik sa atin ito. Ang kalooban po ng Panginoon ay maranasan natin yung buhay na ganap at kasiyasiyang inihanda ng Panginoon. Kaya mahalaga po na sa buhay natin ay ito yung maranasan natin dahil tayo mga anak ng Panginoon. Amen? At bilang mga anak niya, gusto niya na maranasan natin lahat ng mga promises ng Lord, diba? Sa Biblia na iparanas sa mga naunang lingkod ng Diyos at gusto niyang iparanas din sa atin. At basahin po natin yung ating key verse dito po sa Amos 9 verse 11, tapos 14 to 15. Sabi po dyan, sa araw na iyon, babangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang nasirang dako. Ibabalik ko ang mga guho, itatayo kong muli iyon kagaya noong una. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang kanilang bayan, itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang kanilang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na ang inyong Diyos ang nagsasalita. Amen. At kung babasahin po natin, kung bubulay-bulayin po natin itong talata na binasa natin, napakaganda po ng nilalaman ito, no? Kasi ito po ay tumutukoy sa pangako ng Diyos. Isa sa maraming pangako ng Diyos. Napaulit-ulit pong sinabi dito at binanggit dito na ibabalik ko sa iyo. Diba? Ibabalik ko ang mga naguho. Ibabalik ko sa iyo ang lupain. Diba? Na ipinangako ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, ano po yung mga bagay na nawala sa atin? Ano po yung mga bagay na pilit inaalis sa atin, inaagaw sa atin, pilit na ginagamit ng kaaway upang tayo ay wasakin, durugin, upang tayo ay mawala sa pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ibabalik ang mga guho at itatayo kong muli iyon. May restoration po sa piling ng Panginoon. May pagbabalik, di ba? Na magaganap, di ba? Ano yung mga dating nararanasan mo, masasayang bagay na nararanasan mo sa paglilingkod sa Panginoon? Kung hindi mo na po nararanasan yan, ang sabi ng Diyos, kayang-kaya niyang ibalik yan, di ba? At sabi niya sa last part, sabi, si Yahweh na ang inyong Diyos ang nagsasalita. Ibig sabihin, ito po ay hindi pangako ng isang tao, ito po ay hindi pangako ng isang politiko, ito po ay hindi isang pangako ng ating mga mahal sa buhay, kundi ang sabi dito, ito po ay sinabi ng ating Panginoon. At kung ano po yung sinabi ng Diyos, ito po yung pangyayarihin niya sa ating buhay. At kung ano din po yung mas pinananampalatayahan natin na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay, yun din po yung mangyayari sa buhay natin. Kaya mahalaga po yung mindset. Mahalaga po yung mindset ng isang tao
sa Kristiyano pagdating po sa paglilingkod. Kasi kung ano po yung mindset natin, kung ano po yung laman ng puso, ng isip natin, ng pananampalataya natin, yun po yung pangyayarihin ng Panginoon. Kaya ang gusto niya is maranasan natin yung panibagong season sa mga dumaan na taon, dumaan na oras, panahon, linggo, araw, diba? Maaring hindi naging maganda yung araw-araw natin, maaaring tayo ay na-discourage, tayo ay nalungkot, tayo ay, sumama yung loob, tayo ay mga pinagdaanan na hindi maganda, pero ang sabi ng Panginoon, ibabalik ng Diyos yung sigla ng paglilingkod mo, yung commitment mo, ibabalik yan ng Panginoon. Pero anong kailangan mo gawin? Siyempre, may kailangan kang gawin. Amen. At meron lang po akong tatlong bagay na tatlong susi kung paano ba tayo makararating doon sa new season na tinatawag sa dito. 3 keys to unlock a new season of your life. At kung gusto po natin na magkaroon ng panibagong estado ng pamumuhay, mabuo muli tayo, ma-rebuild muli tayo sa piling ng Panginoon. Ito po yung tatlong bagay na gustong ibigay sa inyo. Una po, we must remember the basic. Yan. Ano ba yung basic? Ano ba yung mga basic na gawain or basic na ginagawa ng mga Kristiyano upang makabangon muli? Diba? Minsan po kasi kahit sa teaching, minsan gustong-gusto agad natin yung advance, no? Kahit pag nagtuturo tayo, kapag may pinag-aaralan tayo, pag may ginagawa tayo, minsan nalilimutan natin bumalik dun sa basic. Ang gusto agad natin yung advance na pag-aaral. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Yun agad yung gusto natin. Pero, napakahalaga po ng basic. Basic na kasi hindi po tayo matututo o hindi po tayo makararating sa kung ano yung meron tayo ngayon kung hindi po natin ginawa yung basic. Diba? At minsan, kapag ang tao ay nadarapa na nahuhulog, diba? Kapag ang tao ay nawawala sa Panginoon, nalilimutan niya na pong bumalik dun sa basic. So, kung paano siya nagsimula. So, kung paano siya dinala ng Panginoon sa ganong uri ng kalalagayan. Kaya minsan natiling wasak yung isang Kristiyano, yung relasyon natin sa Panginoon, kasi hindi po tayo bumabalik dun sa una. Diba? At napakahalaga po na ma-recognize natin, malaman natin, alam natin yung daan patungo, pabalik sa Panginoon. At dito po sa Joshua 1 verse 8, sabi diyan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Bulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Amen. Yun pala yung unang bagay na kailangan natin gawin. Na huwag natin kaligtaang basahin yung aklat, yung Biblia na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung salita ng Panginoon na gusto niya na ito ay pagbulay-bulayan natin, basahin natin sa araw-araw kasi nandito po yung yung kalakasan, yung buhay, yung susi ng buhay na walang hanggan. Kasi kung matagal na po tayo mananampalataya pero hanggang ngayon ay mangmang pa tayo doon sa salita ng Panginoon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam. Wala pa rin tayong knowledge tungkol sa salita ng Panginoon. Kapag dumating yung mga bagay na maaaring magwasak sa atin, maaaring mawasak tayo, madulog tayo, mawala tayo sa Panginoon. Pero kung tayo po papangalagaan natin yung ating spiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng pananalangin, ng pagbabasa ng Biblia, diba? Hindi po darating sa atin yung season ng pagkawasak, kundi araw-araw magkakaroon ng restoration, ng rebuilding na tinatawag sa ating pamumuhay Kristiyano. At may nabasa po ako doon sa Facebook. Share Facebook post na shinare po nung isang friend ko sa FB. Sabi doon, yung isang linggo daw po, yung 1 week
without prayer becomes 1 week. W-E-K, diba? At totoo naman po, yung isang linggo na wala kang prayer, wala kang time sa Lord, imbes na yung maging blessed yung isang linggo mo, ano po nangyayari? Nagiging 1 week, isang mahina, isang linggo kang mahina, isang linggo kang madali kang matukso, madali kang mawala agad sa Panginoon kasi nga mahina yung spiritual mo. At kapag mahina ka, syempre, mas madali kang matalo, mas madali kang matem, mas madali kang mahulog sa bitag ng kaaway. At hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya dumarating yung season na parang tamad na tamad ka, season na parang nanlalamig ka, season na parang ayaw mo na sumimba, ayaw mo, tinatamad ka sumimba, diba? Tinatamad ka magbasa ng Biblia, tinatamad ka mag-pray, kasi nga, mahina yung spiritual mo. Kaya, kapag ang isang tao ay may mahinang spiritual, mahina yung spiritual na pamumuhay niya, asahan niyo po yan, asahan niyo po yan. Hindi niyo po makikitang nag-i-stay yan sa piling ng Panginoon. Darating at darating. Kasi madali ka nang maapektuhan. Yung mga nakikita mo, yung mga naririnig mo, yung mga naiisip mo, madali na maapektuhan kasi walang lakas wala kang baon, wala kang panangga, kumbaga. Kaya nga, sa buhay natin, ito yung una natin dapat gawin. Kung gusto po natin magkaroon ng panibagong buhay na kung saan mas malakas, mas matatag, sabi doon, una, we must remember the basic. Ano yung basic needs mo? Ano yung basic na ginagawa ng mga Kristiyano? Diba? Minsan nga dun pa lang sa basic, hirap na tayong gawin Tapos, gusto pa natin i-advance, diba? Paano tayo makakapag-advance? Kung dun sa basic pa lang, sa simpleng pagbabasa ng Biblia, sa simpleng pananalangin, hindi po natin magawa. So, paano tayo darating dun? Paano tayo makakarating dun sa advance? Diba? Na pananampalataya, advance na paggawa sa Panginoon. Kung dun pa lang sa number 1, hirap na tayong gawin. At minsan, dahil sa sobrang busy po natin, aminin naman natin at sa hindi, dahil sa kaabalahan ng mundong ito, sa kaabalahan ng mga ginagawa natin sa mundong to, dumarating po talaga na nalilimutan na natin yung mga basic na trabaho o responsibilidad natin sa Panginoon. Pero wag po natin hayaan na mangyari yun. Nagdumating po tayo sa ganung point kasi hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Amen. At yung pangatlo po, we must accept responsibility to do our part. Yan. Ano ba yung part natin bilang mananampalataya? Ano ba yung part mo bilang ikaw ay lingkod ng Diyos? O nagagawa po ba yung part mo? O sapat na alam mo lang kung ano yung part mo, pero hindi ka na nag-strive, hindi ka na nagsisikap na gawin ito. At kaya pala masisira, nawawasak, bumabagsak ang Kristiyano. Kasi minsan, nalilimutan niya ng gawin yung part niya sa Panginoon. Yan. Kaya nga yung pangalawang bagay, we must accept responsibility to do our part. Alam niyo po, si Moises, alam naman po natin na si Moises po, ang unang pinili ng Panginoon na gamitin sa mga Israelita upang ilabas sila dun sa Ehipto at dalhin dun sa lupang ipinangako ng Panginoon. But, suddenly, kahit si Moises po yung naglabas dun sa mga taga-Israelita sa Ehipto, at naglakbay po sila pupunta dun sa lupang ipinangako ng Panginoon, hindi po si Moises yung nakapagdala or nakasama ng mga Israelita dun sa lupang ipinangako ng Panginoon. Amen. Kasi mayroon siyang bagong itinalaga. At yun po si Joshua. At kung mabasahin po natin yung istorya nung paglalakbay ng mga Israel papuntang Israelita, nung namatay po si Moises, ay tinawag niya po kinausap niya po si Joshua. Diba? At kung titingnan natin,
yun po yung naging end season. Nung nawala po si Moises, naging natapos yung season ni Moises dun sa journey na ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya si Joshua po yung nagpatuloy. At nung namatay si Moises, si Joshua na nga, yung nag-lead sa Israelite papunta sa lupang ipinangako ng Panginoon. Di ba po, kung titingnan natin, maraming struggle, maraming pagsubok, marami silang pinagdaanan. Pero ang ending, nakarating pa rin po sila doon. Bakit? Kasi inaccept ni Joshua yung responsibility yung ibinigay sa kanya ng Panginoon. Na sa kabila ng mahirap, sa kabila ng maraming pagdaraanan, alam ni Joshua na marami silang harapin ng mga pagsubok, ng mga trials, pero dahil inaccept niya yung responsibility na ibinigay sa kanya ng Panginoon, na siya yung magdadala, siya yung maglilid sa mga taga-Israelita papunta sa lupang ipinangako, ibinigay po ng Panginoon yung tagumpay. Diba? At yun yung season na gustong iparana sa atin ng Panginoon. Yung season ng tagumpay. Diba? Matagal ka nang pinagtagumpay ng Panginoon. Pero bakit paulit-ulit tayong nawawasak? Paulit-ulit tayong nawawala? Paulit-ulit tayong bumabalik sa dati nating pamumuhay? Kasi hindi po natin ina-accept yung responsibility na gawin yung part natin para sa Panginoon. Amen. At sabi nga dito sa Joshua verse 2, basahin po natin. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka na at buong Israel at tumupid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing binigay ko sa kanila. Amen. At ito po ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Sabi ito, humanda ka at ang buong Israel at tumupid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Humanda ka, diba? Ang kailangan maging handa ka. Maging handa kang tumayo, maging handa kang gumawa sa Panginoon. Sapagkat ang dulo po niyan ay ipagpapala. Hindi po mawawala ng kabuluhan. Minsan, mas pinipili natin gumawa dito sa sanlibutan. Kasi may nakikita po tayong benepisyo, no? Kapag tayo ay nagtrabaho, syempre, tayo sa sahod. Diba? May makukuha tayo. May benepisyo. Kapag tayo nagsipag, magtanim, ano pa, magtanim ng mga ng mga bagay-bagay, magtanim ng mga pananim sa takdang panahon, aani tayo, di ba? Yan yung perspective ng tao na gumagawa tayo dahil alam natin na may makukuha tayo. At kung naiintindihan po natin na sa paggawa sa Panginoon ay walang kalugihan, na sa paggawa na sa Panginoon ay dito po natin mararanasan yung tunay at ganap na pamumuhay. Hindi po tayo tatamparin sa paggawa sa Panginoon. Amen. Palaging may panibagong hamon, palaging may panibagong lakas tayong gagawa sa Panginoon. At katulad ni Moises, katulad po ni Joshua, tulad ni Joshua, kailangan maging handa tayo palagi na gawin at tanggapin yung responsibility natin sa Panginoon. Amen. At yung pangatlo po, yung huli, sabi dyan, we will have to move in great faith. Yan. Kamusta na po yung pananampalataya natin? Ito po ba ay malakas na? O ito po ba ay madali pa rin maapektuhan, madali pa rin mawala, madali pa rin masakit ng kaaway? At matitesting lang po natin, matitestify lang po natin na matatag na yung pananampalataya natin kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Kasi hindi po natin ma-justify, hindi po natin matatestify na tayo pinalakas ng Panginoon, na tayo pinatatag ng Panginoon kapag wala pong mga trials. Kaya kung ayaw mo pong kung kontento ka na doon sa pananampalataya na meron ka, ibig sabihin yan, hindi ka ready, hindi ka na ready na tumanggap ng mga battles, diba? Kasi sa mga battles natin sa buhay, dyan po tayo lumalakas. Kapag tayo ay nanalo, kapag tayo ay nagtagumpay doon sa isang battles, panibagong
antas ng pananampalataya yung mararanasan natin. Panibagong knowledge, panibagong wisdom yung mararanasan natin. At kapag ka po tayo ay punong-puno ng knowledge at wisdom sa salita ng Panginoon, dun po nagmumula o dun po makikita yung kalakasan, yung pagtaas, pag-angat ng pananampalataya na meron tayo. Kaya nga sabi niyan, we will have to move in great faith. Kasi kung wala ka pong great faith, wala ka pong pananampalataya, wala ka pong malakas, matatag na pananampalataya, wala rin pong rebuilding na mangyayari sa buhay mo. Diba? Kung ang gusto mo lang is puro playing safe, gusto mo lang is smooth lahat ng nangyayari sa buhay mo, maniwala po kayo kapag dumating yung kahit hindi naman kabigat ng pagsubok sa buhay natin, madali po tayong mawasak, madali po tayong bumitaw sa Panginoon. At hindi po natin mararanasan yung rebuilding na tinatawag. Diba? Yung pagpapanibagong buhay, yung pagbuo muli sa atin ng Panginoon. Kasi nga, mahina yung pananampalataya na meron tayo. Kaya anong kailangan natin gawin? Palakasin po natin yung pananampalataya na meron tayo. Yung antas ng pananampalataya na meron tayo. Sapagkat ito po ang gusto ng Panginoon. Dahil hindi po tayo makararating sa Ama kung wala yung pananampalataya na gustong marating natin ng Panginoon at itinuturo sa atin ng Panginoon. At dito po sa Joshua 1 verse 7, basahin po natin. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Amen. Napakaganda po na pangako ng Diyos kay Joshua at ngayon po ay pangako na sa ating mga anak niya na ang sabi dito, basta't magpakatatag ka. Amen. Gaano na po tayo katatag pagdating sa paglilingkod sa Panginoon? O masasabi na po ba natin sa sarili natin na we are stronger enough para i-conquer po yung mga bagay na dumarating at darating pa sa atin. Yung mga bagay na pwedeng magpasak sa atin, yung mga bagay na pwedeng magpahinto sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya po dito, basta't magpakatatag ka. Habilin po ito. Ito po ay bilin ng Diyos sa mga anak niya. Bakit po kaya sinabi ng Diyos ito kay Joshua? Dahil in advance, alam ng Panginoon na hindi ang paglilingkod sa Panginoon, ang way patungo sa Panginoon is hindi pa laging smooth. Diba? May mga rough road po yan. Kaya sinabi niya in advance, sinabi niya, pinaalala niya na agad na sabi dito, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Kasi kung hindi po natin lalakasan ang ating loob, kung hindi po tayo magkakaroon ng katatagan, madali po tayong madadala. Madali po tayong mabubuwal. Madali po natin i-give up yung para sa Panginoon. At kapag i-give up natin yung para sa Panginoon, hindi na po natin mararanasan yung panibagong season na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Ang season ng tagumpay, ang season ng kagalingan, ang season ng kapayapaan, ang season ng lahat ng bagay, magagandang bagay na inihanda sa iyo ng Panginoon. Diba? Mawawala yung katuparan ng pangako ng Diyos kung hindi po tayo magpapakatatag at hindi po tayo hindi po natin lalakasan yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi niyan, we have to move in great faith. Sabihin mo yan sa sarili mo, i-achieve mo yan, i-goal mo yan sa buhay mo, na we have to move in great faith. Diba? Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi po yung gagawin sa iyo ng Diyos. At yan po ay biblical. Diba? Kung ano po yung pananiniwalaan natin sa Panginoon, kung ano po yung alam natin sa pangako ng Diyos, yan po yung pangyayarihin ng Panginoon. Kaya ang mahalaga, napalalimin po natin yung sarili natin sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito po yung instruction natin Ito po yung basic instruction natin papunta sa Panginoon.
At kung wala po tayong panahon para magpalakas, para bigyan ng panahon palagi ang Diyos sa buhay natin, huwag na po tayong umasa na magkakaroon po ng rebuilding sa buhay natin, sa anumang antas ng pamumuhay natin. Kasi po ayaw natin gumawa. Siyempre, kapag may gusto kang marating sa buhay mo, hindi po pwedeng wish lang. Ang goal po ay magiging wish kapag ikaw po ay walang ginagawa sa Panginoon. Diba? Minsan po kasi ang dami nating goal sa buhay, ang dami nating gustong mangyari, gustong marating sa buhay natin, kahit sa paglilingkod natin, ang dami nating goal, ang dami nating gustong gawin, ang dami nating gustong maranasan sa piling ng Panginoon. Pero minsan, nagiging wish na lang po ito dahil ayaw nating humakbang, ayaw nating gumawa sa piling ng ating Panginoon, sa kaharian ng Panginoon. Kaya, muli po, isang paalala lang sa buhay natin mga Kristiyano, buhay nating mga mananampalataya, na palakasin natin yung ating pananampalataya. Palagi nating alalahanin yung mga basic na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos natin, tayo mga workers ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon, upang palakasin yung pananampalataya na meron tayo. At yung pangatlo, kailangan nating i-accept. Sabi yan, we must accept responsibility to do our part. At kailangan po na mas piliin natin palagi ang bumalik sa piling ng ating Panginoon, diba? Kasi po, may mga tao na wasak na nga, sira na nga, wala na nga, laglag na yung pananampalataya, pero hindi sila makabalik kasi hindi nila alam kung paano bumalik sa Panginoon o hindi nila desire na bumalik sa ating Panginoon. At napakahalaga po na sa buhay natin, alam natin kung sino yung makakapagpalakas sa atin. Kasi minsan, nag-enjoy po tayo dun sa mga bagay na pansamantala lang, mga bagay na nakapagpapahina ng ating pananampalataya. Minsan nalilimutan po natin yung para sa Panginoon. Minsan madalas nalilimutan po natin ang bumalik sa kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya dumarating yung tinatawag na pagkasira, pagkawasak, panlulumog, panlalamig ng ating pananampalataya. Kasi nga, nalilimutan na natin ang author. Nalilimutan na natin kung sino yung pinaglilingkuran natin. At yun po yung Diyos. At sabi po dyan, God can deliver us from hardship and brokenness. Ayan. Naniniwala po ba kayo dun? Na ang Diyos, kayang-kaya niya tayong i-restore, kaya-kaya niya tayong i-deliver, kayang-kaya niya tayong alisin dun sa sitwasyon na kung saan nagpapalugmok, nagpapabagsak ng pananampalataya na meron tayo. Diba? Sabi niyan, God can deliver us from hardship and brokenness. Yan. Anong season po ng buhay meron tayo ngayon? Nasa season po ba tayo ng buhay na tayo ay problemado? Tayo ay aburido? Tayo ay worried? Tayo ay natatakot? Diba? Ang sabi ng Panginoon, yan po yung mga bagay na makakapagpabagsak sa ating pananampalataya, sa ating buhay bilang Kristiyano. Pero may pangako ang Diyos. Sabi niya, ibabalik ko ang mga bagay na nawala sa iyo. Amen. At ito po yung napakagandang panghawakan na sa kabila po ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, may pangako ang Panginoon na kayang-kaya niyang ibalik yung mga bagay na nawala sa iyo. Nawala yung saya mo, yung nawala yung commitment mo, nawala yung kapayapaan mo. Ang sabi ng Panginoon, ibabalik. Kayang-kayang ibalik ng Panginoon. Pero, you have to do your part. Kailangan po natin gawin yung part natin. Kasi, hindi po makagagawa ang Panginoon sa buhay natin kung hindi po natin gagawin yung unang hakbang. Diba? Sabi doon yung unang hakbang yun sa atin. At yung sumunod, yun na yun sa Panginoon. Ngayon, hindi makagagawa ang Panginoon kung doon pa lang sa una, hindi na tayo makakabang, hindi na tayo makagawa. Kaya, minsan sinisisi natin, nagtatanong tayo sa Lord, bakit ganito, bakit ganyan?
naglilingkod naman ako, bakit ganito yung nangyayari sa buhay natin? You have to examine yourself. Baka malayo ka na po sa Panginoon. Baka nandun ka na sa tinatawag ng brokenness, pero hindi ka makaahon-ahon, hindi ka makaalis-alis dyan, hindi ka makapunta sa season ng tagumpay, hindi ka makapunta sa season ng fulfillment. Kasi, bakit? Kasi, ayaw mo umalis, ayaw mo humakbang, ayaw mo umalis sa comfort zone mo. Diba? Tapos magtatanong ka sa Lord kung bakit ganyan yung nararanasan mo, kung bakit patuloy mo nararanasan yan. Wala pong mali sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Wala pong kulang sa Panginoon. Kung may kulang man, tayo po yun. Minsan nagiging kulang-kulang tayo sa Panginoon. Kaya dumarating yung tinatawag na kaya nawawalan tayo sa Panginoon kasi kulang po tayo. Kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia, kulang tayo sa pananalangin. Tapos magtatanong tayo, bakit nararanasan natin yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin. At ang gusto ng Panginoon, paalala po sa atin, sa kabila po ng ating pagkawasak, sa kabila po ng ating mga problema sa buhay, sa kabila po ng ating mga kaguluhan sa buhay, may isang Diyos po na handang panumbalikin lahat ng nawala sa iyo. Diba? At yun po yung isang pangako na pwede nating panghawakan. Dahil ito po ay pinangyari na niya sa mga naunang niyang lingkod. At kung naranasan po ito ng iba, kayang-kaya rin iparanas sa atin ng Panginoon. At yun lang po, at sana po ay nagkaroon ng panibagong hamon, panibagong aral, encouragement sa buhay natin para tayo ay lalong maglingkod sa Panginoon. At nasa Diyos po ang tunay na lakas, ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalingan, ang tunay na tagumpay. At kung nasa Kanya po ito, kayang-kaya niya pong ibigay ito sa atin. Basta, we have to do our part. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. At kung gusto nating maranasan yung tinatawag na rebuilding lives, isang bagay lang po yung kailangan natin gawin. Ang lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat nasa Kanya po lahat ng bagay na ating kailangan. Kaya sa gabi pong ito, patuloy na tayo po lahat ay manalangin at hingin po natin na lahat ng narinig natin na teaching about po dito sa ating monthly team ay maranasan po natin. Magkaroon po tayo ng desire na mag-prosper yung Word of God sa buhay natin upang maranasan natin yung kakaibang bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. At sige po, tayong lahat ay yumuko at ipanalangin po natin ang ating word na napakinggan ngayon na huwag mawala ng kabuluhan bagkus ito yung maging kalakasan sa ating lahat. Amen. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa isang napakagandang mensahe, panibagong mensahe na itinuro mo sa buhay ng bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na ito ay magamit namin, Panginoon, sa araw ng buwas, sa mga susunod na panahon. Magamit namin ito bilang lakas, bilang sandata, Panginoon, sa pagharap sa mundo, Panginoon. Sa mundo na nakakapagod, sa mundo na punong-puno ng temptation, sa mundo na punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong mga salita, Ama, ang maging sandigan namin, Panginoon. Nang sa gayon maranasan namin muli, Panginoon, na babalik, Panginoon, lahat ng mga bagay na inagaw, inalis sa amin ng kaaway at hayaan mo na ngayon pa lang pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Ang tagumpay, Panginoon, ay patuloy na iparanas mo sa iyong mga anak. Ang buhay, Panginoon, na ganap at kasiyasiya na inihanda mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Ito ang patuloy naming maranasan. Ito ang patuloy naming i-desire, Panginoon, na maranasan namin sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, sa iyong mga anak o Diyos ay dumaloy ang iyong kapayapaan, ang iyong kalakasan, Panginoon, dala ng iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, na mag-stand kami, mag-move kami, Panginoon, sa faith na gusto mo, Panginoon, at itinuro mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo na mas lalong lumakas,
tumaas ang antas ng pananampalataya na meron kami, Panginoon, nang sa gayon hindi kami basta-basta magapi, Panginoon, ng mga bagay na dumarating sa aming mga buhay, mga bagay na pwedeng magwasak sa pananampalataya, magpahina sa aming pananampalataya. Hayaan mo, Panginoon, na maging katulad kami ni Joshua, Panginoon, na maging matatag kami, Panginoon, matatag kami sa lahat ng panahon, sapagkat ang sabi mo, hindi kami nag-iisa, Panginoon, palagi ka namin kasama. Kaya Lord, maraming salamat po at patuloy na i-bless mo ang mga anak mo, Panginoon, naglaan ng oras at panahon, Panginoon, sa iyo, Ama, upang makinig at mag-aral muli ng iyong mga salita. Sumakan nila, Panginoon, ang iyong kapayapaan. Sumakan nila ang iyong lakas. Sumakan nila, Panginoon, ang pagpapalang espiritual, Panginoon, na patuloy na ibibigay mo sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa tagumpay, sa pagkilos mo, sa katatagan, Panginoon, ng aming pananampalataya na ngayon pa lang ay naangkin na namin sa piling mo, Ama. Kaya, Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Bye po. See you next Friday. God bless.